Hello mga kabayan, welcome. Tama na ang pag-scroll sa YouTube. I-type na ang Nurse ng Bayan para sa mga health tips and advice. Pagtulong ng halamang gamot sa ultrapresyon. Bukod sa gamot na inireseta ng doktor, marami rin ang gumagamit ng halamang gamot bilang karagdagang suporta. Ngayon, susuriin natin kung ano ang talaga ang sinasabi ng mga research tungkol dito at paano ito ginagamit. Ang bawang. Ang bawang ay isa sa pinag-aralan na halamang gamot pagdating sa presyon. May mga pag-aaral na nagpapakita ng makabuluhang epekto sa presyon ng dugo. Kapag regular na ginagamit bilang bahagi ng pagkain o supplement. Pero hindi ito kapalit ng maintenance medicine, dagdag lamang ito. Sambong at ampalaya. Sambong, bukod sa diuretic effect nito, ay tinitignan din bilang posibleng tulong sa sirkulasyon. Ampalaya naman, kahit mas makilala sa blood sugar, ay may ilang pag-aaral na nag-uugnay dito sa pangkahalatang kalusugan ng puso, saluyot at malunggay. Ang malunggay ay puno ng potassium at antioxidants, parehong mahalaga para sa kalusugan ng puso. Ang saluyot naman, kilala na bilang jute leaves, ay mayaman sa fiber at nutrients na sumusuporta rin sa magandang sirkulasyon. Paano ito isasama sa pang-araw-araw na buhay? Hindi kailangan gawin itong gamot. Mas madaling isama ang mga ito bilang bahagi ng pagkain. Halimbawa, malunggay sa sinigang, bawang sa halos lahat ng ulam, at saluyot bilang gulay. Ito ang pinakapraktikal at ligtas na paraan para makinabang. Mahahalagang babala. Kung may kasalukuyan kang gamot para sa ultrapresyon, huwag basta itigil ito para lang gumamit ng halamang gamot. Maaaring magka-interaction ang halamang gamot sa mga blood pressure medication. Laging sabihin sa doktor kung anong halamang gamot ang ginagamit mo. Ang ultrapresyon ay seryosong kondisyon na kailangan ng regular na monitoring. Ang mga halamang gamot na ito ay maaaring makatulong bilang suporta. Hindi kapalit ng profesional na pangangalaga. Kung may tanong kayo, comment nyo sa ibaba. Mag-subscribe para sa higit pang gabay tungkol sa kalusugan. Ingat lagi. Ang pag-integrate ng mga halamang gamot sa iyong diet ay maaaring maging isang makabuluhang hakbang sa pagsuporta sa iyong kalusugan ng puso. Magandang simula ang paggawa ng simpleng sinigang na may malunggay at bawang na hindi lamang masustansya kundi masarap din.
Sa bawat kutsara ng sabaw, matutunghayan ng sining ng paggamit ng natural na sangkap. Mahalaga ring tandaan na ang mga natural na sangkap ay may kanya-kanyang benepisyo na maaaring umayon o hindi sa iyong kalusugan. Halimbawa, kung ikaw ay sensitive sa bawang, maaaring subukan ang sambong na maaaring maging mas angkop para sa iyo. Mahalaga ring kilalanin ang tamang dami ng halamang gamot na iyong gagamitin. Ang bawat piraso ng halamang gamot ay may kani-kanyang kwento at tradisyon. Subalit ang mahalaga ay ang tamang pag-unawa at paggamit sa mga ito. Iwasan ang pagpapalit ng iyong mga gamot para sa altrapresyon ng walang pag-uusap sa iyong doktor. Isang hakbang ang makipag-ugnayan sa mga eksperto. Mas maraming kaalaman ang nagdadala ng mas mainam na desisyon. Sa huli, ang pagsubok sa mga halamang gamot ay isa lamang sa mga paraan upang mapanatili ang magandang kalusugan. Magpatuloy sa pag-explore ng iyong mga option at tiyaking ang lahat na ito ay akma sa iyo at sa iyong buhay. Sa pagtatapos ng ating pagsusuri, mahalaga ang unawain na ang mga halamang gamot ay maaaring magsilbing suporta sa paggamot ng alta presyon. Subalit hindi ito dapat ituring na pangunahing solusyon. Ang mga katulad ng halamang gamot, tulad ng bawang, sambong, malunggay at iba pa, ay may kani-kanyang benepisyo at maaaring isama sa ating pang-araw-araw na pagkain. Ngunit lagi nating alalahanin ang kahalagahan ng regular na pagkonsulta sa medical professional upang masiguro ang wastong pangangalaga sa ating kalusugan. Magpatuloy tayong matuto at mag-invest sa ating kalusugan para sa mas maliwanag na kinabukasan. Mahalaga ang pakikipag-ugnayan sa iyong doktor, lalo na kung ikaw ay gumagamit na ng gamot para sa alta presyon. Samantalang ang mga halamang gamot ay may mga benepisyo, mahalaga ang pagsisikap na mapanatili ang wastong kaalaman at disiplina. Sa huli, ang wastong balanse at pagmumuni-muni sa ating mga desisyon ay susi para makamit ang mas malusog na kinabukasan. Salamat mga kabayan, till next time!